So, good afternoon mga kapokpok. For today's video, we're gonna learn about anchor sleeve or Dynabolt. So, ano nga ba ang anchor sleeve or Dynabolt? Ang Dynabolt ay isa sa most versatile kind of expansion bolt na pwedeng gamitin sa iba't ibang base material katulad ng concrete, bricks, and blocks or masonry hollow blocks. They also come with a different diameters and lengths, tsaka may iba't ibang klase din ng head style yung anchor sleeve or Dynabolt. So, depende sa design na gusto nyo. As an overview for the project, yung purpose ko dito, kung bakit ako ginamitan ng Dynabolt or anchor sleeve, is kasi ito yung C-purlins na 2x3 by 1.5 mm ay nilagyan ko ng Dynabolt or anchor sleeve na finix doon sa biga. Kasi ito yung magiging main support ng roof trusses natin. So this 2x3 by 1.5 mm C-purlins ay naka-fix using the anchor sleeve or Dynabolt. Tapos nilagyan ko ito ng 10 mm DSB or deformed steel bars to make it more rigid and stable. Po yung itsura ng Dynabolt. So this is the 2x3 by 1.5 mm na C-purlins reinforced with 10 mm DSB. Ito, pinatanggal to muna kasi nga sagabal doon sa Dynabolt kasi meron akong dinesign na required spacing ng Dynabolt. This will be welded after na pag na-fix na lahat ng Dynabolt at ibabalik ito. So ito po yung Dynabolt na the size of this Dynabolt is 1/2 by 4 inches. Some of you may ask, is Dynabolt strong? Technical specifications indicate that Dynabolts can manage up to 2,600 pounds. A Dynabolt is a high shear strength kind of expansion bolt. Later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ng mga tao o ng mga laborers, workers natin, finifix ang Dynabolt na ito. So, the tool that they're using in fixing the Dynabolt is what we call the rachette. This rachette comes also with variety of diameters. Meron tayong from the smallest, the 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15, 16, 17, 18. So the 19 mm, ito yung ginamit nila para ma-fix yung Dynabolt natin doon sa taas. You have also the 20 mm, the 21 mm, up to 32 mm. Natin doon inilagay yung 2x3 by 1.5 mm na C-purlins sa support ng mga main trusses natin. Pinabutasan na or chinampiringan na yung C-purlins natin dito with required spacing of the Dynabolt para hindi na sila mahirapan sa paglagay doon sa taas ng biga. Ito po pala yung drill na ginamit natin pambutas doon sa concrete beam with a 1/2 inch drill bit para magtugma doon sa size ng Dynabolt natin na gagamitin. Ingat kayo dyan mga kalodi. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano i-fix itong Dynabolt. How you fix an anchor sleeve or Dynabolt. Yan kanina yung sinabi kong rachette na ginagamit nila para sa nut ng Dynabolt natin. But prior to that, inilagay muna yung washer, yung nut, tapos gagamitan na ng
ratchet para maipasok ng mabuti yung nut niya doon sa loob. Salute to our workers na batak magtrabaho dito sa initan. Kanina, nahirapan pa silang ilagay itong 2x3 by 1.5 mm natin na zipper dins kasi nga hindi tumama yung ibang butas ng Dynabolt doon sa na-drill nila na butas sa concrete beam natin. But yun nga, since madiskarte yung mga tao, nailuwas din. So, the other tool that they're using is what we call the vice grip. Since hindi kaya ng ratchet, or isang ratchet lang yung ginamit, isang ratchet lang yung available, yung isang tao natin, ginamitan niya ng vice grip para doon sa pag-fix ng ating nut ng Dynabolt. That's it for today's video. Until next time mga kapokpok, goodbye.